Tignan nyo yung menor, ang taas. Yan. Nakita nyo? So mga paps, musta pala? Ngayong araw pala, turo ko sa inyo yung mga iba't ibang paraan kung paano i-check kung goods or gumagana na maayos yung IACV natin. Okay? So bakit ko ituturo to mga paps? Kapag may problema tayo sa menor o sa idle ng natin, sasakyan natin, isa sa mga dapat nating i-check na piyesa ay yung IACV or yung idle air control valve. Sa word nito na idle air control valve, isa to sa mga responsable sa pag-control ng hangin na pumapasok sa throttle body. So kapag ito may problema, posible tayong makaranas ng pagtaas ng menor or sobrang baba ng menor. Kaya ang ginagawa doon basic, kapag may problema tayo sa menor, di ba nililinis natin ang throttle body? Isa sa mga dapat nating linisin ay yung IACV natin. Ito pa ang isang dahilan kung bakit ko ituturo to. Kasi dito sa sasakyan na to, sa Nissan, isa sa mga common na problema yung yung IACV. Ngayon, ang mga owners, mga tropa natin diyan, bumibili sila ng IACV. Kumbaga parang nagta-trial sila kung goods ba to o hindi. So kaya ako gagawin tong video na to para kahit paano, kung bibili man sila or bago sila bumili, meron sila magiging reference kung gumagana ba yung IACV nila bago nila ito palitan. Simulan na natin dito mga paps. So okay mga paps, ito, i-start ko na yung yung sasakyan. Tignan natin yung RPM yan mga paps ha. Yan. So cold start yan kaya medyo mataas yung yung menor. Nabababa na yan mga paps. Okay, so kapag nilipat ko yan sa dry, bababa pa yan. Yan, okay, bumaba pa. So i-park lang natin. So okay mga paps, kung nakikita nyo yan, mataas yan, unti-unti din bumababa kasi cold start to mga paps. So ayan siya. So nakita nyo yung RPM nya, yan, nasa 1, bumababa na bumababa yan, hanggang magna-normalize yan ng around 600 to 900, yan, all goods yan. So nakita nyo mga paps, yung RPM nya around 1, okay, bababa pa yun, magno-normalize yan mga paps. So tignan natin kung ano mangyayari kapag halimbawa na sira yung IACV natin. So ang susunod natin gagawin mga paps, ito, basic na basic, tanggalin natin yung pinaka-IACV. Yan. So i-disconnect natin yan. Ito, i-disconnect natin. So ayan mga paps. So ito. So ayan. So disconnected na siya mga paps. Siya. Yan. So mga paps, disconnected na yung IACV. Ngayon, i-check natin kung anong estado ng menor niya. Okay? So yan, start ko na. Pansinin niyo mga paps. Tignan niyo yung menor, ang taas. Yan. Nakita niyo? Napansin niyo mga paps, yung menor niya sobrang taas. Tapos nun, parang galit na galit yung makina. Kasi hindi na nakokontrol yung hangin na pumapasok sa throttle body. So mga paps, nakita niyo yung pagkakaiba ng disable yung IACV at saka yung merong IACV. Kapag yung disable or sira yung IACV, nakita nyo yung yung menor niya masyadong mataas. Unlike sa nakakabit yung IACV natin pag goods, normal yung menor natin. So, isa yun sa mga way para ma-check nyo kung may problema sa IACV nyo. So, mga paps, ang gagawin naman natin testing ngayon ay ang pag-check ng IACV gamit ang OBD scanner. Pag nagkakaproblema sa IACV, madalas naman magbibigay ng diagnostic trouble code yan, DTC. Pero hindi tayo gagawa nun, hindi tayo magre-relay doon. Gagamit tayo ng live data para ma-check kung gumagana yung IACV natin. Ang IACV natin, sa loob niyan, meron niya mga windings or coil. Ngayon, sa loob ng IACV natin, para gumana yung valves niyan, gumagamit ito ng step motor or yung stepper motor. Ngayon, gamit ang OBD scanner, makikita natin sa live data yung value ng step motor sa loob ng IACV. So ito mga paps, sa sasakyan na to, ang normal range ng step motor ay 5 hanggang 20. Ipapakita ko sa inyo sa live data para kahit paano, kapag bumili kayo ng IACV tas kinabit nyo, makikita nyo kung talagang goods o pasok sa specification yung IACV na binili nyo para sa sasakyan na to. So mga paps,
bago nyo i-check yung step motor value sa OBD scanner kung tama ito, kailangan yung sasakyan nyo, mainit na yung makina, stable na rin yung RPM kahit paano. Tapos doon mamaya ilalagay natin ito sa neutral, tapos i-handbrake ko na lang. Okay? So, start na natin. Yan. Tapos iaano ko yan, ilalagay ko to sa sa neutral. Dapat mga paps, patay ang aircon natin ha. Papakita ko sa inyo to. Ito yung sa scanner. Yan. Yan. So, mainit na yung makina kahit paano eh. Dapat ito, naka-neutral, tapos naka-idle lang siya mga paps. Kung mapapansin nyo, yung value ng ng IACB ko, 20. Yan o, pumababa pa. Ang normal range dapat ito ay nasa 5 hanggang 20 step. Okay? So, yan yung normal range. Yan, nakikita nyo naman yan eh. So, isa ito sa diskarte na dapat gawin kapag magdadiagnose kayo kung may problema sa IACV nyo. Yan, live data. Gamit kayo niyan mga paps. So, okay mga paps, kanina kasi yung scanner na gamit ko, medyo kakaiba yon. Ngayon, dito na naman tayo sa isa. Gamitin ko tong Ansel para mapakita ko rin sa inyo kung paano. So, sa Ansel, yan, makikita nyo right dito yung IACV. Yan, IACV, AACV. Yan, nakikita nyo yung percent. Yan, 15%. So, same lang rin kanina. So, dapat, ito naman, kapag percent to, dapat 5 to 20%. Yan. So, yan yung i-check nyo mga paps. Okay? Yan, 15% to. So, all goods yan. Normal na yung yung idle ko. Normal yung temperature ko. Naka-neutral. Yan, naka-neutral ako. Tapos yan. Yan, 15%. Okay? So, ang range nito, 5 to 20%. All goods yan. So, okay mga paps, tapos na natin gawin yung testing para sa IACV. Ngayon, paano kung halimbawa wala kayong scanner? Pwede tayong gumamit ng resistance checking, okay? So, ang gagawin ko dito, tatanggalin ko muna yung IACV, tapos itetest natin yung resistance nito. So, ito yung IACV mga paps. Yan lang yung tatanggalin natin, hindi na yung buong throttle body. Okay? Yan. So, ito na siya. So, okay mga paps, ito, gagawin ko ngayon, i-test ko na itong IACV gamit yung multi-tester. So, itong test na to ay resistance checking. So, gumawa ko ng code para kahit paano may guide tayo sa pag-check nito. Sa IACV na to, mayroong 6 yan. So, may 6 na terminal yan. Ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, sa code ko, meron yung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Ang kukunin natin dito, yung terminal ng 1 at saka 2, yung 2 at saka 3, 4, 5, saka 5, 6. So, bali, ang gagawin ko dyan, ito dapat, ang makukuha kong resistance sa 1 and 2 ay within 20 to 24 ohms. Sa 2 and 3, ang makukuha ko ay 20 to 24 ohms. Sa 4 and 5, 20 to 24 ohms. Sa 5 and 6, 20 to 24 ohms. Okay? So, sinet ko yun sa 200 ohms. Resistance checking tayo mga paps. Ayan. So, tignan natin to. Tignan nyo, may nakukuha akong 22.2 ohms, all good siya. Sa 2 and 3 naman, yung terminal 2 and 3, 22 to 24 ohms, all goods din. Sa 4 and 5, 22.2, all goods. Sa 5 and 6 naman, sa 5 and 6, 22.6. Yan, okay? So, all goods yan mga paps. Ngayon ganito, eto, di ba ganyan ko tines? Ngayon, pwede natin ibaligtarin yan. Kahit baligtarin natin, o pag ganyan, dapat same yung makukuha nating reading. Okay? So, ganito. So, yan, 22.6. 2.6. Tapos, dito, ayan. Nahihirapan ako. Yan, 22.2. Sa kabila, ganun din. Ayan. Okay, so kapag binaligtad ko yan, ganyan, same lang rin yung konsepto ng pagkuha ng resistance. Okay, 22.2, 22.4, noon, okay. Okay, so ganun lang yan mga paps. Halimbawa, nag-test tayo ng 1 and 2, tapos hindi tayo nakakuha ng 20 to 24, ang nakuha lang natin ganyan, parang hindi nagbago, wala tayong nakuhang value. Yung sa part na yon, yung winding doon, open circuit na yun mga paps. Same lang din sa 2, 3, 4, 5, saka sa 5, 6. Okay?
So, ganun lang kadaling mag-test ng IACV gamit ang multi-tester. Ngayon, meron pang isang test. Kaso ito, maikli na lang. Yun yung habang i-on mo yung susi, hindi start i-on and off, maririnig mo na parang may gumaganon sa area ng IACV. Mas magandang gawin to, papakinggan nyo yung IACV, tapos sa loob ng sasakyan may mag-on, saka may mag-off. Accessories lang mga paps, hindi start na makina. On, off. Maririnig nyo yun. Panoorin nyo itong video na to mga paps. Sa mga paps, sa pakinggan yung video, ino-on sa ino-off ko lang yun. Hindi ko ini-start ang makina. Parang may narinig kayo nagkiklik or nagsisi sa bandang IACV. So, isa yun sa mga way para matest yun. Kaso, yung way na yun, medyo confusing kasi baka mamaya iba yung naririnig nyo eh. Mas maganda pa rin talaga, gumamit kayo ng OBD scanner, gumamit kayo ng multi-tester para ma-check nyo ng mas maigi or ma-diagnose nyo ng mas maayos yung IACV nyo. Mga paps, hanggang dito na lang yung video ko. Sana itong video na to, nakatulong to in case na mag-check or magda-diagnose kayo ng IACV ng sasakyan nyo. So kapag bumili kayo ng IACV, same drill din. Hindi pa naman nakakabit, itest nyo muna yung resistance, tapos kapag nakabit nyo na, mas mainam kung meron kayong OBD scanner, i-live data nyo para ma-check nyo kung talagang all goods at working yung IACV nyo. Paano mga paps, huwag nyo kalimutan i-like at subscribe ang channel ko para makagawa pa ako ng gantungan basic na video. Huwag nyo kalimutan i-hit ang notification bell para updated kayo sa video na ginagawa ko. Paano mga paps, maraming salamat sa inyo.